thank you for ink snapping this page at gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng My Husband's Lover. Sana patuloy ang panonood ninyo Lunes hanggang Biyernes, GMA Prime Time. Kung gusto mo, ibigay ko sa iyo. So, ano yun, siguro enough siguro yung ginagawa namin at hindi na namin kailangan pang magbabad o maghalikan para lang mapaniwala yung mga tao na merong chemistry yung dalawang artistang nagpapanggap na bakla. Paano mo nag-prepare sa inyo for these types of roles? Nag-prepare ko yung sarili ko. About dun sa workshop na ginawa namin, isang araw lang naman namin ginawa at siguro half day lang. Familiarity workshop kami ni Carla at nito. Pero bukod doon, ano lang yung pinaka-preparation lang namin, yung story ko kung saan kinuwento sa amin mga characters namin. Tapos kung saan kinuwento ni Direk at sinabi niya kung ano yung mga gusto niya makita mula sa amin. So, bukod doon, wala na masyadong preparation kasi parang kailangan na maipalabas agad yung show. Kaya nag-taping na nag-taping. Tapos habang nag-taping, habang kinukunan niya mga eksena, in-explain na lang na maayos para at least kahit kulang sa preparation, hindi maliligaw yung eksena at well-guided pa rin yung mga artista. Una, kasi yun panahon ng hapon yun, yung sa Ayos Tomas 1940s. So, medyo maingat sa pananalita, sa damit, sa ayos ng... Kasi nagdadamit babae ako doon, dito naman hindi. So, doon pa lang sa... parang kinalakihan ng character sa kultura niya. Dapat makaluma. And, syempre, dito kay Eric, sa My Husband's Lover, medyo modern. Iba na rin yung fashion. Pero, basically, yung base niya, ano lang naman parang pareho lang kasi pareho lang naman silang mainhin, parang almost, ladylike. Siguro mas mainhin lang yung sa Ayos Tomas ng konti. Tapos, dito kasi sa My Husband's Lover, yung pinaka-instruction na binigay ni Direk, nung tinanong siya kung anong level ba, gaano ba kabading yung character siya, sabi niya, yung tipong bading magkakagusto pa rin yung babae, parang pag nanasaka pa rin ng babae. So, yun, kaya ginawa niya. Maayos naman yung mga styles namin sa set, kaya hindi na naging mahirap yung mga achieve. Kasi panggap ka ng maging isang ibang tao, hindi lang sa pag-arte mo, kundi sa kilos mo, pananalita at galaw. Habang iniisip mo yung mga bagay na yun, makakapagod din siya. Kaya challenging talaga siya. Nakapagod ba siya pag pwedeng character or any role na ni-play mo? Ngayon, kasi nakakapagod kasi kailangan mo sukatin lahat eh. Hindi katulad nung pag yung mas free ka, makakagalaw ka. Ito parang controlled ka. Pero dun sa pagka-limit sa'yo, nakakapagod kasi ikaw rin nagko-control na kumbaga pinipigilan mo yung sarili mo. Pag pinipigilan mo, hindi mo na ilalabas. Pagod minsan. Until na, bang comfortable ka pa ng Or... Kasi nasasanay na kasi pang ilang beses na rin kami nag-taping at medyo umabot na sa isang buwan na yata, parang 36th episode na. So, kahit paano, nasasanay na rin. Acting lang yun mga ganyan. So, acting lang yun Pero, ayos din yun kasi, kumbaga, nag-iwan kami ng misteryo sa kanila or nagiging masyado silang nadadala dun sa eksena kaya inaakala nila gano'n na kami sa totoong buhay. Ano pala yung opinion mo dun sa buong controversy nitong show? Kasi nga, very controversial siya. Ano pa rin minsan hindi pa rin kami makapaniwala na nako-convince yung mga tao sa mga pinagkagagawa namin. Pero syempre, hindi lang naman kami as artista yung responsible para dun sa success yung tinatamasa ng show. Syempre, magaling din kasi yung presentation ng buong show, palagay ko. Kasi yung director namin, galing.
nag-iisip din siya ng mga kung paano mo ipe-present to sa audience, yung kung paano niya kinocompose yung mga shots niya, paano niya hinuhuli bawat detalye na kailangan para maramdaman ng mga manonood yung objective ng bawat eksena. Kaya yun, pero lahat kami sa set talagang sobrang surreal yung dating para sa amin dahil yan sinasabi nila parang after Mulawin dati na nag-groundbreak sa GMA, parang ito yung sunod na gano'n, pero mas matindi pa kasi hindi lang siya fantasy na gugustuhan ng mga bata. Kumbaga lahat lahat, walang, kung meron mang negative, bihira lang, at nakakatuwa na very positive yung mga reaction ng tao. Dahil din siguro positive din yung show, walang kontrabida, walang yung traditional na mga eksena na napanood mo na ng mga nagawa na dati. Privado rin kasi akong tao. Ay, hindi ko na masyadong binubulgar pa ako yung ginagawa ko pag hindi ako umaarte sa TV. And masaya ako na na-maintain ko na ganun kasi para sa akin, ano lang naman to trabaho lang naman So, kailangan din siguro magaling kang mag-manage ng time mo at mahiwalay yung personal mong mga gawain dun sa trabaho mo.